Ang Port Santiago na to ay isang napakamasaysayang lugar dito sa Intramuros, Manila. Ang Espanyol dito ang pinakamatagal na nanatili at sila na rin ang nagpagawa nito, lalo na yung matataas na wall o bakod na yan. Ang Port Santiago ay itinayo noong 1571. Sa pangunguna ng Espanyol na si Gobernador Miguel Lopez de Legazpi. Sobrang taas ng wall dito sa entrance ng Port Santiago. Ang una nating pupuntahan, yung wall o bakod na pinaka-controversial na kakaibang disenyo at lapad at laki nito. Ito na yung paakyat papunta ng wall dito sa Port Santiago. Dito pa lang makikita ninyong kakaiba na ang disenyo at ubod ng laki ng daan papunta dito. Ang wall na ito o bakod ay may kapal na 3.5 metro. Napakakapal nga. At sa gitna nito, dinadaanan ng mga bantay na nagro-robing dito sa taas ng wall. Yung mga gwardiya dito, nakaganon sila eh. Tinatanaw nila yung mga kalaban na darating. Kaya itong wall na to, sobrang kailangan to nung panahon. Dahil dito sila nag-aabang, pwede silang tumago dito pag ganito. Grabe itong wall na to. Kapal ng bricks nila. Tapos mapapansin nyo, pwedeng tumagos dyan pababa, pwedeng pakuyat. Tapos pagdating dito, makikita ninyo dito, may parang dito oh.
ang mga ganitong style. Ito ang gamit dito, yung mga bricks pang sinaunay. Kaya kung pagmamasdan ninyo, ibang-iba ang strukturang ganito kaysa sa mga ginagawa ngayon. Ang hinahanap naman natin ngayon, kung saan ikinulong si Gat o si Rizal, kung saan siya ginapos para sa kanyang huling araw, para sa kanyang eksekusyon o hatol na kamatayan. Ito si Gat Dr. Jose Rizal. Hanapin pa natin kung saan siya noon ikinulong. Ayun o, nakita ko na dito siya ikinulong. Dito na siya ginapos para sa kanyang eksekusyon, at dito na rin siya sa gitna to lalabas papunta doon sa Bagong Bayan. Ito yung harapan, ito yung gate, kanyang paglalabasan. Dito siya dumaan. Itong area na to, palabas doon sa gate nitong Fort Santiago. At dito na nga siya hinatulan ng kamatayan dito sa Bagong Bayan noong December 30, 1896, na ang tawag sa ngayon ay Luneta Park dito sa Maynila. Hanapin naman natin ngayon sa lugar na ito ang nakakakilabot na dungeons na pinagkulungan ng mga tao sa ilalim ng lupa. At doon din sila pinarusahan at may kinamatay ng mahigit 600 na tao dahil sa gunpowder. Itong mga tao na itong mga namatay, ito yung mga nakakulong dito sa ilalim ng lupa. Ito yung mga Amerikano, kalimitan mga Amerikano at saka mga Pilipino sa panahon ng Hapon. Ito yung original na pinto nila noon. Pintuan nila, ang baba lang, di ba? Halos hindi makita ng mga tao kung saan talaga ikinulong yung mga tao na pinarusahan ng panahon. Dito tayo dadaan. Sige po. Kung makikita ninyo sa picture, dahil napakaraming mga picture, ito na yon. Ito na ang loob na yon. Pinapakita nun dito na ganyan nangyari ng mga kapwa natin Pilipino nung pinarusahan. So talagang nasa ilalim siya, nasa tali siya, kaya hinahanap ng panahon hindi sila makakita dahil nasa loob pala sila ng lupa. Ano gusto mo ba? So ito na yun, pinakaloob niya. Napakaraming tagusan dito papunta dito sa room na ito. Ito yung makikita namin dito sa room na ito.
pinapakita dito na ganito yung mga nangyayari ng mga kapwa natin Pilipino. So, pupuntan pa natin sa kabila yung kanilang mga pinulungan. So, kung mapapansin ninyo sa mga lagusan dito, hindi na, di ba? Mga nakakorb, ibig sabihin itong nakakorb na ito yung mga struktura ng panahon. Maliit lang siya. Sabi nga nung iba na mga tao, yung nakakapasok daw dito na may third eye, talagang nakikita nila, may nakikita sila sa ilalim ng kanila. Para yatang ibang pakiramdam ko dito Ano yun? Mga taong naglalakad. May mga hila-hila silang kadina. Ano yun? Dito ko nakita kanina Dito sila mga tumatawid. Itong banda ito
Ito yung kulungan. Galing din ito yung kulungan sa ilalim. Meron pang daan papunta dyan sa ibabaw.